Okay, so discuss natin ng mabilis na mabilis lang para makaproceed tayo with gravity. Yung tunay nating discussion for today. Okay, so yung didiscuss natin, first is rotational dynamics and rotational equilibrium and dynamics. Okay? So yung sabi ko nga kanina, rotational equilibrium and rotational dynamics is the circular counterpart of linear motion or yung ating mga kinematics. So ibig sabihin, meron lang tayong mga corresponding values. Yung mga katapat niya, kumbaga. Meron yung tinatawag na equivalent. So yun yung equivalent or yung counterpart niya sa linear. So kung susundan natin tong nasa skill builder nyo, which is mas madali, mas summarize kasi siya. If you would refer to that, page number 73, yan, nakalagay dyan yung ating linear counterpart and yung ating rotational or yung angular counterparts. For example, I have position. Yung position dito na sinasabi niya, this is also yung tinatawag nating displacement. Diba? Displacement, sabi natin noon, by definition, it is the change in position. So, yan siya. Kasi bakit siya position? Generalize siyang position kasi sa rotational, yung displacement niya is around the circle lang, a circular path. So, yung position lang around the circle yung tinitingnan natin doon. So, ito siya. Yung position and displacement natin sa linear, sulat natin to linear, kulay green. Linear, yan. Then, kulay blue, yan, sa rotational. Okay, yan. So, sa linear, ang variable na ginagamit natin to present a linear position or linear displacement is x. Diba? Or yan, delta x, that is change in displacement. Ayan siya. Sa rotational, we use theta. Okay? So, pag sinabing find the angular position, we are finding for theta. Okay? Next, we have velocity or yung speed. Okay? Si linear velocity, it is denoted as small letter v. Tama? Si rotational, anong symbol ang ginagamit sa kanya? Ang tawag sa symbol na yun? Small letter omega. Yan. Thank you. Nakalimutan ko, nawala sa isip ko. Basta yung mukha siyang W pero hindi siya W. Kasi ganito ako mag-W. Gusto ko mag-W. Kayo, ayun na lang din yung parang gawin ninyo. Kapag omega yung ginagamit natin, sobrang mukha talaga siyang W. I-curve nyo na lang yung magkabilang, yung simula. Yan. Tsaka yung dulo. Tapos yung normal yung W for work, yan. Patusok na lang. So, para mapag-iba lang natin siya. Okay? So, ayan yung counterpart niya. So, ibig sabihin, kung, for example, ang formula natin sa kinematic equation, meron siyang V, pwede natin siyang palitan ng omega sa rotational na equation niya. So, yun lang yung sinasabi dito ng equivalence na sinasabi natin. Next, we have the acceleration. Hindi ko na siya ililista lahat kasi nandiyan naman. I-discuss ko lang yung mga, mga basics lang. So, acceleration. So, acceleration natin kay linear, that is small letter A. Kay rotational, ginagamit niya yung Greek letter na alpha. Yan. Ganyan na lang din yung gawin nyo. Sa pagsulat, kasi baka malito ako sa pag nag-check ako na sa finals niyo. So, yung A nyo, pwedeng ganitong A. Yan. Much better tong ganitong A. Tapos yung alpha nyo, artihan nyo na lang siya. Yan. Basta meron siyang buntot sa taas tsaka buntot sa baba. Ayun si alpha. Okay? So, hindi ko na i-discuss yung kinematic equations kasi alam na natin yun. So, ito, for mass, sa linear, ginagamit natin letter M. Actually, sa rotational, letter M pa rin. Pero yung
tinatawag natin dito na counterpart niya is I, yung moment of inertia. Discuss natin din yan ngayon. Moment of inertia. Next. So, for Newton's second law, ayan. Ito force formula natin, F is equal to ma. This is for linear. Kapag sa rotational naman, iba na yung tawag sa kanya. Dito is ano siya, yan, Newton's second law. Yung Newton's second law, kapag we're dealing with circles na or rotational dynamics na tayo, hindi na siya F. Ang letter na niya na ginagamit is a Greek letter tau. Small letter tau. T-A-U. So, ang equivalent niya is IA. Moment of inertia times acceleration. Kaya kung tinan nyo, kung napansin nyo, ito, highlight natin. Yung M, pinalitan lang ng I. Diba? Kasi yung equivalent niya, yun yung counterpart niya. So, sinubstitute lang. Alpha pala ito, sorry. Yan. Kasi pinalitan ng ano yun, A. So, I alpha pala to. I alpha. Yan. Kasi yung alpha dyan, that is our angular acceleration or yun, angular acceleration. So yun, makikita nyo, pinalitan lang siya. Pero same ng concept na ginagamit. Next, we have momentum. So meron tayong linear momentum that is denoted as small letter P, which is equivalent to the formula mv. Diba? M small letter V. Then, ang counterpart niya, papalitan lang natin. Ang counterpart ni momentum sa rotational, which is called angular momentum, is capital letter L. Yan, angular momentum yan. Tapos, ang equivalent niya, papalitan mo si M, gagawin mo yung counterpart niya sa angular. Then, si V, papalitan mo siya ng, yan, ang omega. So, L is equal to I omega. Next, for work naman, okay, for work, we have capital letter W is equal to FD. Diba? Pero sometimes meron yung cosine theta, diba? Kapag meron tayong work is exerted at an angle. So yung counterpart niya sa rotational dynamics is capital letter W pa rin. Pero papalitan natin siya ng kung ano yung equivalent ni F tsaka ni T. D is our distance, diba? So, anong equivalent ni F? We have, ito, si tau. Small letter tau. Si capital letter tau kasi ganyan. Okay? So, si small letter tau. Tapos, yung displacement natin sa rotational, which is theta. So, tau, theta. Okay, that is work. Yung kinetic energy natin, same formula pa din. 1/2 mv squared sa linear kinetic energy yan. And for rotational kinetic energy, we have 1/2, papalitan lang natin yung M, tapos yung V. So 1/2 I, that is M, na counterpart sa rotational. Then yung V natin na counterpart niya is omega squared. So last, we have power. Ang linear natin for power is P, capital P is equal to FV. So force times velocity. Ang counterpart niya sa rotational, we have P pa rin, power, is equivalent to, ang counterpart ni F is tau, tapos omega ang maliit. Yan. So, iyan siya. Pwede nyo i-screenshot pero naka-record yan. Isasend ko din yung itong whiteboard, lahat ng mga nasulat natin sa whiteboard kasi may na-discover akong feature dito sa Zoom. Nasi-save pala siya. So, yan. Ito, nasi-save siya. Yan. So, next page tayo. Nakita natin yung summary ng mga counterparts between linear motion and rotational motion. So, let's discuss for a moment yung
Rotational inertia. Rotational inertia. Yes, may nag-chat. Sir PFD. Alternate formula yung PFD. Ayun yung ginamit ni si skill builder. Pero yung dito sa ano natin is hindi, di ba? W ano siya? Yung formula natin for power. Ayan, P is equal to work over time. Pero same lang din naman ng unit, di ba? Joule per second. Ano yung equivalent? Sige, derive natin. Prove lang natin na equivalent sila. Alternate formula lang yung tawag. Yes. W over T. So, P is equal to FB. Titignan lang natin yung unit nila para makita natin equivalence. Work over time. So, ito, ang SI unit ni power is joules per second, di ba? Ang equivalent ni joules is Newton meters. Tama? Am I right? So, Newton meter per second siya. Tama? Si F natin, anong SI unit? We have Newton. Si velocity, anong SI unit? We have meters per second. So, Newton meter per second. Same pa rin sila. Okay? Kuha ba? Alternate formula lang yun. So, pwede natin gamitin. Depende sa given. So, hindi ko kasi na-discuss yung FB last time. Kasi ginamit ko yung definition ni power, which is rate at which work is done. Para maalala natin mabuti yung power. Kasi rate talaga siya. Para maalala natin rate. So, over time. Ayun siya. Yun yung in-associate ko doon. So, alternate formula lang yung force times velocity. Okay. So, proceed tayo. Balik tayo kay rotational inertia. Rotational inertia, alam natin yung kanyang formula, yung kanyang letter. Ito. This is the moment of inertia. So, rotational inertia or moment of inertia, yung tawag sa kanya. Inertia. Okay, so yung kanyang formula, general formula, I, di ba? It is denoted as I, is equal to mr squared. So, ito, yung ginagamit natin kapag given is mga linear quantities. Yung m natin is mass, okay? Tapos yung r natin is radius. Radius yan. So, kanyang unit will be, anong SI unit for mass? Ang SI unit for natin for mass is kilograms, right? So, kilograms. Ang SI unit natin for distance is meter. So, i-squared siya. So, ang magiging SI unit natin, actually, not SI, standard lang, kilogram meter squared. So, that is the unit of rotational inertia. Ito ang tawag natin dito is MKS unit system. So, meter, kilogram, second. Ayan siya. Kapag kinonvert naman natin siya into CGS, which is centimeter, grams, second, which equivalent siya sa GM squared. Kapag i-convert naman natin siya into FPS o yung foot-pound second system, that is slug, feet per second. Ay, feet squared rather, sorry. Feet squared. So, ito lang. Titingnan nyo lang yung unit. Be careful of the unit. Lalo na dito sa skill builder nyo, maraming dito, trick questions na kailangan nyo muna i-convert yung particular unit para ma-achieve natin yung SI unit niya. Lalo na dun sa module 1 ninyo. Be careful sa unit kasi dun yung mga nauna nagpasa, dun ko nakita yung mga mali nila. So, hindi ko na i-discuss to mga yung mga specific shapes, mga familiar shapes kasi ito ay na-discuss ko na rin sa last time. Tsaka bibilisan lang natin, dadaanan lang natin tong rotational equilibrium and dynamics. Next, ito. Formula yan for rotational inertia. I is equal to mr squared. Ulitin ko, I is equal to mr squared. Next. Yun. Ito yung tinatawag nating, ito yung nakalimutan kong sabihin. Translational. Pag sinabi nating translational, ito, mayroon siyang equivalence. So, ito yung mga translational. So, parang tinatranslate. Ayun yung term na ginagamit sa physics. Translational quantities. Okay. So, discuss natin ang formula for angular. Balikan natin si angular velocity. Na-discuss na natin siya last time, di ba? During our kinematics, pinahapyawan siya. Pero balikan natin, omega is equal to delta theta over delta t.
Okay? So, ang formula natin for linear velocity, tapos gamit ang radius and angular velocity, we have V is equal to R omega. Therefore, ang formula natin also for V, ay for omega rather, is V over R. Okay, basta yung R natin dyan, palagi siyang radius. Yung M, laging mass yan. Yung V, velocity. So, lagi nyo lang tatandaan yan. Next, we have angular acceleration, that is alpha. Okay, ang formula natin for alpha, i-translate lang natin siya from linear. That is velocity over speed, di ba? So, over time. Over time. Over seconds yung gusto kong sabihin doon. So, ibig sabihin, change siya in angular velocity over change in time. Therefore, ang kanya magiging formula is, yan, ito, ang kanyang formula, A sub T over R. Linear acceleration over radius. So, yan siya. Next. Oh, ito pala, ang SI unit ni angular acceleration is rad per second squared. While si angular velocity, that is rad per second. Tapos, aware naman kayong paano tayo mag-convert ng rad to degrees and degrees to rad. Paalala ko na lang, from degrees to rad, anong gagawin? Magmumultiply ka ng pi over 180. Okay? So, lalabas dito is in rad. Tapos, ang gawin nyo dyan, huwag nyo na siyang gawing decimal. Yung sa written works and pitas ninyo, huwag nyo na siyang gawing decimal. Okay? Tatanggapin ko naman yung pi. Actually, mas natanggap ko yung pi kasi para mas kita ko na radians. Okay? So, pag radians, pero tama din naman yun. Rad to degrees. Multiply lang tayo ng babaliktarin na natin. 180 degrees over pi. So, degrees ang lalabas dyan. Okay? Ano nangyari? Ba't nakapaglagay ka dyan? Okay, so let's proceed now with torque. Okay, eto si torque. Marami siyang cases. So, meron siyang 6 cases to be exact. Pero like I said, na-discuss ko na siya last time. Ang kanyang general formula, ito alam niyo na. Tau is equal to radius times the force times sine kung anong angle siya exerted. Okay? Bakit siya radius? Sir, bakit siya radius? Bakit siya radius? Kung tatanungin niyo man. So, for example kasi, si torque, siya yung, ang definition niya, ang definition ni torque is, it is the turning or twisting effectiveness. So, nasa definition niya, turning and twisting. So, ano ba yung tinaturn at twist? Circular yung kanilang mga motion. Bakit gano'n? So, maganda example dito sa torque is yung ating door and doorway. So, for example, ito, i-illustrate natin. For example, ito yung pinto nyo. Okay, pinto. Yung pinagkakabitan niya, ang tawag doon is pintuan. Okay, so hindi yung door yung pintuan. Yung door is the door. Door is pinto. Doorway is pintuan. Okay? So, for example, sabihin natin ito yung sukat ng pinto. Sabihin natin, for example, 13 centimeters. Kalit naman ang pinto. Tapos, nag-exert ako ng force. Ayan. Perpendicular to doon sa doorknob. Perpendicular kasi yung doorknob doon sa ating pintuan. Tama? Ay, sa pinto, rather. So, ito, for example, yung doorknob. Nag-exert ako dyan ng force na sabihin natin 20 newtons. Okay? Paano yung magiging motion ng ating door? Tutulak ba siyang pa ganon? Or magiging rotational siya or magiging circular? 1 or 2? Sige.
Ano yung magiging motion niya? 2. Tulak ng buo o yung 2? Na magsuswivel Two, lang sir. yung door. 2, very good. 2. Kasi naka-attach siya at a fixed point. Okay? So may fixed point na attachment. Kung wala yung fixed point, mangyayari itong case number 1 natin na matutulak ng buo yung pinto, which is a linear motion na siya. Kasi diretso yung magiging movement niya. Yung 2 natin, dahil nakakabit siya at a fixed point, yung fixed point na yun yung magiging reference niya. Kumbaga, that will be the center of the path. Yung path niya is circular in nature. Ganyan siya. Magiging circle siya. Yan yung susundan niyang path. So kung for example, yung mga swivel doors, ito yung pinaka-best example dyan para ma-demonstrate natin. Yung swivel doors, di ba, paikot lang siya ng paikot. Hindi siya dumediretso. So yun yung example ng torque. Okay? Nakakabit siya at a fixed point. So rotational, magiging ano siya, tawag dito, circular yung magiging motion niya, hindi linear. Okay? So ito yung magiging formula niya, R F sine theta. Ang kanyang SI unit will be, SI unit natin for torque is Newton meters. Newton meters. Kasi kapag nag-apply tayo ng trigonometrical function sa 1 degree, mawawala yung kanyang unit. So magiging unitless yung sine theta. Yung force natin is newtons. Yung radius natin is meters. So pag pinag-multiply natin to, lalabas Newton meters. Okay? So bakit? Ito ang tawag dito yung radius. Ito yung radius niya. Yung sukat from the fixed point to the up, kung saang point ka nag-apply ng force. Okay? So yun siya. Radius siya kasi circular yung magiging motion. So yun siya. Next, we have ito, law of conservation of wait lang. Hindi. Wala pa ako doon. Sa angular momentum pa pala may conservation. So, yan. Proceed muna tayo with rotational kinematics. Ito, balikan natin itong mga equivalents natin, mga translational values. Okay. So, ito, magagamit pa rin natin yung mga kinematic equations. Papalitan lang natin siya ng mga counterparts. Okay. So, for example, I am finding let's say we're finding for the rotational velocity. So, pwede din natin gamitin yung formula ng linear velocity. Papalitan lang natin siya ng mga rotational quantities. O, balikan natin kinematics natin. Ano yung formula natin na may V sub F? Ano yung mga formulas natin na may V sub F? Ilan yun? 2? Tama ba? We have VF is equal to VO plus 80. Diba? Ito yung final velocity using initial velocity acceleration in time. Meron din tayo yung may VF squared is equal to VO squared plus 2A X. 2A delta X talaga to. Diba? Meron tayo niyan. So, pwede din natin gamitin tong mga to kapag hinahanap natin is yung kanilang angular counterparts or yung rotational counterparts. So, papalitan lang natin siya. So, magiging lalabas dito, omega is equal to initial omega plus alpha times time. That is to find the final angular velocity using initial angular velocity, angular acceleration, and time. Next, let's say for example, hinahanap ko yung using displacement. Okay? So, magiging, ito yung counterpart niya. Counterpart naman ito will be the WF squared is equal to the omega initial squared plus 2 alpha delta theta. Ayan siya. So,
So, yun lang siya. Pwede natin siyang i-substitute. Papalitan lang natin siya ng kanilang counterpart values. Next, we have work. So, sa work, meron tayong tinatawag na network, di ba? So, that is WNet. Ang kanyang formula is Fnet cosine theta. Fnet. Ano yung formula natin for network? Net force times displacement. Tama ba? Papalitan natin siya ng net torque. Net work is equal to net torque times ano yung displacement natin? Theta. Tapos cosine, tapos kung anong angle siya na i-apply. Therefore, pag pinalitan natin tong net torque, ano yung formula ng torque natin? Balikan natin siya. This is the formula for torque. Also, ito pa yung formula ni torque. Torque is equal to net torque. Net torque is equivalent to moment of inertia times angular acceleration. So, ito yung gamitin natin. Substitute natin siya pabalik dito kay ito. Diyan. So, magiging net work is equivalent to I alpha theta. Tapos, ito, consider lang natin siya kapag applied at an angle yung force or yung moment of inertia. Okay, so now let's proceed with angular momentum. Mabilis lang para maabutan natin si gravity. So, angular momentum, anong formula niya? Counterpart ni P, capital L, which is equivalent to I omega. Okay, yung natatandaan nyo, liw. L is equal to I omega. Okay, so now how do we compute for ilaw? So yan siya, angular momentum. Meron din tayong, kung meron tayong law of conservation of momentum sa linear, meron din tayong law of conservation of angular momentum. But before we proceed with that, i-derive muna natin yung torque, yung angular momentum using torque formula. Okay? Ano ba yung formula for torque ulit? RF sin theta. Ano? RF sin theta. RF Ay, sin alpha, theta. RF sin theta. Okay. So, i-reveal na. RF sin theta. Yung net torque natin is equivalent to I alpha. Tama ba? So, ang gagawin natin dyan, ang ginawa niya kasi dito, yung ating collision, naalala mo ba si collision? Collision ba yun? Collision. Wait lang. Alala. Impulse. Di ba si impulse dati is change in P? Tama ba? Ayan. Naalala ba to? Ito kasi kailangan natin to. F delta P over delta T. Di ba kasi si impulse is F delta theta? Okay. So yung counterpart niya will be, ayan, the great, ito. Ayan. Sabi niya dito, net torque is equivalent to the change in angular momentum over change in time. So, halos same siya dito. Apo. Diba? Ilalagay Tama? counterpart. Oo, tama. Kasi yung F natin ng counterpart niya sa rotational is torque. Diba? So, net force or or force alone, equivalent niya to. Right? Si net torque. Si P natin, ang equivalent niya si L.
So yun, ito siya. Ito, dun pala na-derive yun. Dun pala siya na-derive, sir. Yun. So pwede natin gamitin to in deriving for L, tama ba? So pwede nating mahanap niya. For example, we have net torque. Pangit ng tao ko eh. Net torque is equivalent to delta change in momentum, di ba? Times angular velocity over change in time. So, pwede natin gamitin yan. Depende kung ano yung given natin. Basta remember, so, nasa na tayo? Pupunta na tayo niyan kay ang law of conservation of angular momentum. So, may conservation din siya. Of angular momentum of L. Yan. So, yung conservation of angular momentum, sinasabi lang din niya na kung paano yung kay linear momentum. Momentum is neither created nor destroyed. So, kung ano yung in-input nating momentum, ay yung lalabas din na output momentum in other forms. Basta equivalent yung values niya. So, for example, ang initial momentum mo will be equivalent to the final momentum. Tama? At tapos, substitute natin to, yung formula niya, yung I omega. So, I omega is equivalent to I prime omega. Kasi yung omega natin is constant lang, yung velocity. Diba? Yung I natin, balikan natin, ano yung I natin? I is the moment of inertia. Yung inertia yung nagbabago. That is inertia after. So, ito nag-apply to doon sa ice skater. Kung nakikita niyo yung example ng ice skater, yung doon. That is before yung kanyang rotation, tapos yung kanyang after na rotation. Yan siya. Tapos, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Yan. Any questions about that? Thumbs up kung naintindihan natin.